And we're live! Hello, hello! Are we connected? Happy Sunday! Sa Pilipinas! Sa Pilipinas! And happy Saturday dito sa amin sa North Carolina. Kami ulit, it's us, Shine and June. Kamusta po ang inyong weekend so far? Another day to go. And papasok na naman. So, yan lang. So, ngayong gabi, ayaw lang namin palampasin yung araw na hindi ko ma-share yung naging encounter ko today sa patient ko. Kwento mo daw kami. Oo, kasi parang ano lang, kumbaga na-move lang ako sa kanyang story. Kasi ako nagwo-work ako as a nurse sa neuro unit, like we cater stroke patients, seizure patients, basta anything na about sa utak, ganon. And then this patient na nagkaroon ako, siya, 72 years old na siya. Babae, lalaki? Babae. Okay. So, 72 years old siya. And habang nag-uumpisa, walang nakakaalam na manggagamot pala siya, doktor siya. So nung habang nakikipag-usap ako sa kanya kanina. Teka, doktor siya ng ano? General doctor. GP. Okay. Oo, GP siya. Ngayon, ang nangyari is habang nagbibigay ng gamot, ganyan, nagtanong siya, sabi niya ganyan na, nagtanong siya na kung pwede na ba daw siyang umuwi, ganon, kasi nga, kesyo negative daw yung kanyang stroke workup, ganon. So, sabi ko ganyan, bakit ka ba nagmamadaling umuwi? Sabi ko, hindi ka pa nakiklear ng doktor. Sabi niya, kasi, kailangan ko nang makabalik kasi gusto ko nang magtrabaho. Sabi ko ganyan, trabaho saan? Tapos yun nga, nagpakilala siya na manggagamot nga daw siya. Grabe, no? Manggagamot din. Oo. Oo, manggagamot siya, 72 years old. Sabi ko, Sabi ko ganyan na, di ba dapat at this age, nag-e-enjoy ka na lang. Nasa retirement age ka na. Retired na yun, 72. 72. Hi, Ate Racel. Hi, Ate Racel. So yun, sabi kong ganyan na, di ba dapat nag-e-enjoy ka na ngayon, travel ka na lang. Sabi niya, no. Sabi niya ganyan, kailangan ko magtrabaho kasi wala akong panggastos. Sabi niya ganon. So parang, sabi ko, naisip ko, bakit hindi siya nakapag-ipon? Manggagamot siya, and to think dito sa Amerika, mas malaki ang per ora ng mga manggagamot. So, may pamilya ba siya? Wala na. Siyempre, di ba, pagka matatanda na, usually, di ba, na solo na lang siya. Ganon. So, ang nangyari, yun nga, gusto niya nang magtrabaho ulit para nga may panggastos siya. Good morning, Jante. Good evening dito sa amin. Hello. Tapos yun, so sabi niya ganyan sa akin na, kung sana napag-ipunan ko ng bonggang-bongga yung retirement ko, edi sana ngayon nag-e-enjoy ako. Sabi niya ganyan. Siguro kung meron akong isang bagay na pinagsisisihan is hindi ko prepare ang retirement ko. So parang sa akin, parang na-struck ako kasi ang tawag dito, ganun yung buhay kasi dito sa Amerika eh. Kumbaga parang trabaho yung mga tao. Syempre, bayad ng bills, bayad ng mga mortgages, ganun. Minsan nakakalimutan na nila yung para sa kanila, para sa sarili nila. So, kasi yung retirement dito sa kada tao is like, yun yung tutulong sa'yo, pagka dumating yung time na hindi ka na magtatrabaho, wala ka ng ibang source of income. Parang katulad dyan, yung SSS sa atin. Pero ang SSS naman sa atin is hindi ganun kalaki din, diba? So, ganun din naman dito kasi dollar ang kinikita mo, dollar din ang gagastusin mo.
Oo. So parang napaisip lang ako kasi sabi kong ganyan, sabi ko si June, sabi ko ganyan. Ako na Ilang naman. taon, sabi ko ilang taon na lang, sabi kong ganyan. Malapit na rin siyang mag-retire. Uy, wala pa naman. Hindi, I mean, mga 10 years pa naman siguro. sabi kong ganyan na malapit na rin siyang mag-retire. So sabi kong ganyan, napaisip ako, sabi ko, did we save enough na ba para sa retirement? Kasi parang, syempre, tayo naman, gusto rin naman natin na pagkatapos nating, yung kumbaga, tapos na tayo sa pagtatrabaho, syempre gusto naman nating i-enjoy din yung buhay natin, di ba? The remaining The the remaining remaining life after work. Yes, yung ating makapag-travel ba, puntahan yung mga hindi pa natin napuntahan. Mhm. Yung ganun ba na bagay. So parang naano lang ako kasi sabi kong ganyan na parang sabi ko, Lord, sabi ko thank you kasi hindi pa late para makagawa ng paraan. Kasi nga katulad nga nung isinulat ko dito sa topic, parang don't simply retire from something, have something to retire to. Kasi hindi naman siya hindi naman ibig sabihin na pag nag-retire ka na, yun na yung end of, parang end of life mo after retirement. Syempre, after mo mag-retire, dyan na yung papasok yung mga opportunity na mag-focus ka naman sa mga interest, sa hobbies mo. Kung halimbawa, dati you haven't given so much time for your family, that's the time that you have to give yung all the time you need to give for your family. Tama ba? Tama ba? So, ayun na nga. So, hindi, malaking bagay nga rin talagang pag-isipan natin and paghandaan yung retirement age. As early as siguro simula nang makapagtrabaho tayo. Para at least maging maayos naman yung buhay natin after retiring from work. Kasi syempre kung ang resources mo lang is yung salary mo from work, paano na kung kumbaga matapos na yung makapag-retire ka na, ano na yung susunod? Oo. Kasi eventually mabilis maubos yung perang naipon mo. Oo. Sa bills pa lang, sa mortgages pa lang, kung may sasakyan ka pa na binabayaran, may taxes pa yon. Dito grabe, hindi kagaya sa Abu Dhabi. Oo. Ibang-iba. Hindi, maskin naman sa Abu Dhabi or maskin kahit saang kahit nasang lupalop ng mundo tayo. I mean, whether mataas ang exchange rate or hindi. Same lang din. Kumbaga, nauubos din yung naipon mo kung hindi sapat yung naipon mo. Oo. Lalo na pag dumating na si Judith. Oo, lalo na pagka dumating na si Judith, wala na. Dadaanan lang ni Judith yan. Oo, ubos na. So, mas maganda talaga na merong, kumbaga meron kang sobra. Hindi ka lang dapat magsettle sa sakto lang. Kasi yung sakto, nauubos. Kumbaga, parang, at least kung may sobra, dapat may backup ka pa. May bukod sa emergency, may backup ka pa. Oo. Kaya nga, ang tawag dito, hindi rin ako nagdalawang isip na, alam mo yun, pumasok sa business. Kasi halos lahat naman ng mga successful na tao, lahat ng mayaman na tao, is talagang naghanap sila ng iba pang source of income nila apart pa sa trabaho nila. Kasi may mga iba na while working nagbe-business. May mga iba na nag-business agad sila pero naging successful. So business na lang talaga sila. Pero for us na
nagtatrabaho pa, and at the same time, yun nga, nag-venture ng business. Wala naman pong masama doon. Ang punto lang namin is like, we should be open into having another source of income. Kasi kung halimbawang yung another source of income mo, like for us, for me, nurse, ang ginagawang source, another source ng income is yung pag-OT. Malaki nga siya, oo, malaki. Malaki din ang maidadagdag. Pero ang kapalit naman doon, bukod sa malaki ang tax, ang oras mo, tsaka pagod ng katawang lupa mo. As in, pagod ka talaga. Kaya nga minsan, kumbaga parang somehow naaawa din ako sa mga ibang kasama ko sa trabaho na for 4 days straight, 5 days straight, kasi nga para may pang supplement dun sa income nila, which is ano naman, kumbaga parang sinasabi din nila sa akin, hindi rin worth it na mag-OT din kasi nga malaki din yung kaltas sa sahod nila. So parang ang lumalabas, nag-OT ka na, break even pa. Yung parang yung sahod. So parang yung in-OT nila parang baliwala lang din. So, pagdating pa ng tax, mas malaki na oo, pagdating pa ng tax season the following year, nako, ang laki ng kaltas. So, yun lang. I mean, ayoko lang talaga mapalagpas yung araw na to na hindi ko ma-share kasi, dito, hindi pa siguro naiisip nung iba. Hi Mira, kumusta? Tulog ka na, oy, duty ka pa bukas. Mira need help or need money? So, yun nga, about dun sa retirement, ang tawag dito, kaya nakakataba ng puso na malaman na may mga nurse na gumagawa nito kasi may nurse na naman na bababaw. Yes, tama ka, sis Lyra. Oo, kasi ang tawag dito, yun nga, katulad nga ng na-mention ko kanina, di ba? Yung katulad naming mga nurses, ang puhunan is katawan lang. So, kung OT ka ng OT din, syempre, mapapagod yung katawan mo. Kumbaga parang, mahirap talaga. Kaya nga, I'm so blessed din na natagpuan ko yung opportunity kasi hindi lang siya magsusupplement ng income namin, income ko. Yes, correct, overtired. Overtired. Oo, correct ka dyan. Kasi may mga kasama talaga ako sa work na nagsabi nga din na sila, parang hindi nga worth it yung pag-OT kasi kumbaga, malaki na ang bawas, pagod pa sila. So yun nga. So, ano yun? Parang wake up call. Oo, yun pala yung talagang sasabihin ko pala sana isi-share sa inyo. Kumbaga, parang itong araw na, parang yung nangyari is like a wake up call. Hindi lang para sa akin at saka para sa actually isa din sa dahilan kung bakit din nag-venture ako sa business kasi gusto ko siya i-retire ng maaga. Kawawa naman ako. Hindi, I mean i-retire in a sense na ang tawag dito makapag-retire ng walang stress. Nang walang stress kasi ayokong makita ikaw na parang na-visualize ko kasi na parang baka dumating ka sa age na gano'n na 72, uugod-ugod ka na tapos nagtatrabaho ka pa. O yung parang parang gusto kong tanggalin yung guilt feeling na yon kasi may opportunity na ito na yung business na maaari makatulong sa atin na makapag-supplement alam mo yun, mag-supplement ng income na kailangan natin para ma-fund yung retirement. Pandagdag sa retirement mo. So, I'm just grateful talaga na natagpuan ito. At saka, yun nga, wake up call sa ating mga nurses. Hindi lang mga
mga karaniwang manggagawa kagaya natin. Oo, mga karaniwang manggagawang katulad natin na lalo na nandito sa Amerika na 'di ba halos lahat halos lahat kaliwat kanan naririnig natin na uy, nakapag-save ka na ba sa retirement mo? Ready ka na ba for your retirement? So, retirement here in US is big deal talaga. Kasi kung hindi enough ang retirement mo, wala kang choice kundi babalik at babalik ka sa trabaho mo. Tama. So, yun lang. Parang, ang tawag dito, gusto ko lang ma-share. Ano bang masasabi mo? Wala. Siyempre, ano yun, parang real talk yun. Dapat, it is a day certain na magre-retire tayo. Siyempre, dapat panghandaan. And dapat prepared ka din. Yes, physically, emotionally, financially, lalo na. Kasi, siyempre, kung may anak ka naman, kung may sariling pamilya na yung anak mo, hindi mo naman naaasahan na tutulungan kanila, di ba? Parang ano na lang yan, all by yourself. At least bilang magulang nagampanan mo na yung para sa kanila, then siguro yung para sa iyo naman ang asikasuhin mo. Hindi naman siguro masama yun. Hindi. While you are working on providing for your family, work on yourself as well. Kasi it might be too late to work for you. Work for yourself na towards retirement kung kailan naman huli na rin. So, if you can do both things at the same time, why not? Diba? Kasi para ka lang nabuhay para magtrabaho. Oo. Alam mo yun, yung naalala ko tuloy yung dati, nung kabataan ko pa. Naalala ko pa kasi nag-business din ako before. Alam mo yung go to work, go to sleep, go to work. Parang ano yan yung nabuhay ka para magtrabaho, hindi nagtatrabaho ka para mabuhay. Parang ganon. So, parang masakit, 'di ba? Masakit yung reality. Pag naririnig mo 'yon, parang OA naman, parang good morning, ate. Tawag dito? Parang OA naman na parang exage naman yung parang sabihin mo na parang nagtatrabaho ka lang para mabuhay or nabubuhay ka para magtrabaho. Ano siya, it may sound exaggerated, pero yun ang totoo kasi. Yun ang realidad ng buhay. Kumbaga, namulat kasi tayo, simula pagkabata, sinabihan tayo ng mga magulang natin na, mag-aral kayong mabuti para pag nakapagtapos kayo ng pag-aaral, makahanap kayo ng magandang trabaho. Which is, okay naman, wala naman pong masama sa sinasabi ng mga magulang natin. Pero ang kulang doon is yung financial literacy. Yes, financial literacy. Yun yung hindi tinuturo sa eskwela. Oo. Never yun. Never ituturo sa school yun. Siguro, sa school, syempre tuturo kung, halimbawa, kung how you will work pag dumating yung araw, yung kumbaga, binibuild yung foundation mo para ka maging empleyado. Yun. Actually, yun yung ano ng school. Yun ang parang goal ng school. Turuan tayo para maging empleyado. Pero never nagturo ang school kung paano ka maging entrepreneur. Hindi, bukod sa maging entrepreneur, hindi tayo tinuruan ng school kung paano ka mag-manage ng finances or kung paano ka mag-handle ng ibang bagay apart from your career. So, sa buhay lang din natin, sa buhay ng ibang tao, doon tayo natututo. Tama. So, yun lang. I just hope na yung na-share namin sa inyo is a wake-up call to
to ponder, Reflect. to reflect on, kasi syempre hindi naman tayo tumatanda ng pabata. I mean, we age hindi lang by number, we age by yung sa health, sa katawan. So tumatanda tayo. Kumbaga hindi tayo palaging bata, hindi tayo palaging malakas. So kung meron tayong pagkakataon to look for a way na mabigyan natin ng something yung bagay na something yung sarili natin na yung something deserving yung sarili natin, parang wag natin ipagkait kasi baka dumating yung time na kung kailan ready na kung kailan feeling mo ready ka na, tsaka mo pagagawin. Tsaka wala ka ng lakas. Wala ka ng lakas, yes. Wala na. So, maganda yung topic natin ngayong gabi. Itong araw na to. Goal line so, natin. we will just leave you again with the quote. Don't simply retire from something. Have something to retire to. Whether being with your family, with hobbies ba, kung ano yung mga hindi nyo nagagawang hobbies, or kung meron ba kayong mga gustong puntahan or travel, ganon. So, yun yung something na mga dapat natin look forward to. Hindi lang yung parang puro trabaho. Kasi ang trabaho naman, nandyan lang yan eh. Kumbaga, thank you so much, Lyra. So, ang tawag dito, wag nating antayin nga na dumating na yung time na ready ka. Kasi you will never be ready. Ayun. There is no such thing as... there's no such thing as being ready. Kumbaga, kahit nasabihin mong ready ka, you know it to yourself na hindi ka pa ready talaga. So, take the first step. Take the first step, take the action, take action. And plan. Kasi you will never reach your goal if you will not do your first step. 'Di ba? Even baby nga bago sila makapaglakad ng mabilis, they have their first step. Even dito sa business natin, if you want progress, if you want to be successful, if you want to achieve your goals, if you want to achieve your dreams for your family, take that action. Take the first step. That's the easiest thing, or the easiest thing that you can do para may mabago sa buhay mo. Tama. So, yun lang po for tonight. I hope we have imparted something valuable tonight. This is like different topic kasi we usually have topics about, alam mo yun, yung sa business, yung mga day to day, pero this is like something personal that we shared tonight. So, I just hope na kaya mo yan, be? Hindi kasi hindi ako makaget over. Hindi ako makaget over sa wake up call kasi parang ang ano nga doon is okay, you did receive a wake up call today. Yeah. What is your course of action? I have my course of action. That's why I'm sharing it to them. Yun ang magde-determine doon is how would you react, or you can react initially. Kumbaga, syempre, mag-iisip ka, pag-iisipan mo talaga. Oo. Pero, ang kagandahan nun is, syempre, hindi pa naman huli yung lahat.
sa mga kagaya natin, at least there is still time. Hindi kagaya nung pagdating sa 72 ka na pagdating mo magtatrabaho ka pa at saka ka pa lang ando doon yung darating yung pagsisisi sa sarili mo na sana nakapag-ipon ako nung bata-bata pa ako. At sana gumawa ako ng paraan nung bata-bata pa ako. Yun yung isang ano doon, siguro lesson na kailangan nating itanim sa ating mga isipan, sa ating mga puso. Mapapaisip ka talaga. As in talagang kanina, ay parang na-bothered lang. Somehow na-bothered ako. Something na parang napag-isip talaga ako. So, ang kagandahan dito sa Amerika kasi, wala silang age limit hanggat kaya mong magtrabaho. Paano kung nasa Pilipinas ka, nasa ibang lugar nasa Middle East ka. Sa Middle East, ganun din, at the age of 55 sa Saudi, at the age of 60 sa Abu Dhabi, wala na, tapos na yung kontrata mo. Tapos na. Hindi ka na nila i-renew. Hindi na i-renew yung visa mo. So, isang bagay din na siguro maganda dito sa US is yun nga. Kahit na matanda ka na, so long as you are able, kasi minsan makikita natin sa Walmart, sa Target, yung mga meet and greeter nila, talagang may edad na. Pero iniisip, siguro yung iba naglilibang na lang, yung iba talagang kailangan pa rin nilang kumita, hindi natin alam para kung anong purpose. Pero yun nga, katulad sa atin, na habang may panahon pa, pagsumikapan natin, na hindi tayo dumating sa time na yun nga, uugod-ugod na, kakayod pa rin. Let's visualize ourselves 5 years from now, halimbawa. 5 years from now. 10 years from now. 5 to 10 years from now. Until towards retirement. Hindi. Siguro, at least 5 years from now. Siguro yun ang mas medyo malapit sa katotohanan. Siguro, let's visualize 5 years from now na you are sitting in front of the beach, enjoying your grandchildren, kung may mga grandchildren na kayo, enjoying your children, kung wala pa naman. Or kung sa mga single dyan, kasama nyo yung mga jowa nyo, or enjoying yourself, not thinking about kung nakaipon ka na ba, or kung sapat na ba yung kinita mo. Yun lang yung ating isipin sa ngayon. Yung parang, kung ano yung gusto natin 5 years from now. Pero before natin isipin yon, syempre, we need to take action. Tama. You need to do the first step. Tama. Okay? So, for tonight po, pa-share naman po ng pa-share ng comments, ng inyong insight doon sa ating wake-up call about retirement. Kasi retirement is really a big, hindi man siya issue, big thing to consider, lalo na sa lahat naman, lahat ng manggagawa. Next stage in life yun. Next stage in life. So, paki-comment down below lang po yung inyong opinion, suggestion, or kung ano yung natutunan nyo about dun sa wake-up call na yon. Hello, Auntie! And then, please comment down below where are you watching from. So that, para malaman namin kung how far our go live series is reaching. Yes. Kasi itong business namin is global. So, gusto naming malaman kung hanggang saan tayo nakakarating. So, yun lang po for tonight. And I hope you will have a blessed night. A blessed Sunday morning. Blessed Sunday morning tomorrow. And yun lang po. Keep on praying. God is watching. God is listening. God is good all the time. And God bless po sa lahat. Okay. Maraming salamat. Tomorrow po ulit. Goodbye.